karon mga higala atong hisgutan ang tinuod nga relihiyon. So pamati og ayo kay inyo karong mahibaw-an unsa gyud ang tinuod nga dalan, asa gyud ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod nga gobyerno sa Dios. So kinahanglan nga open-minded ka karon para masabtan nimo. Kaya kung dili ka open-minded, dili ka andam nga mudawat sa bag-o nga kamatuoran, dili ka gihapon ka makadawat sa kamatuoran. Sama ra sa usa ka tawo nga magdumili sa pagkaon, sa bag-o nga pagkaon. So magsugod ta diri sa Mateo 16:18. So mao kini siyang bersikulo nga gigamit sa kasagaran nga mga relihiyon sa tibuok kalibutan. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Okay, sa uban nga translation, and the gates of hell shall not prevail against it. So I will build my church. Ingon diri ni Kristo, I will build my church. So that is why kini siya nga bersikulo mao ni siya ang gigamit sa tanang mga relihiyon sa tibuok kalibutan karon sa mga amigo natong Katoliko, Iglesia ni Cristo, Church of God, Baptist ug uban pa nga mga born again. Halos tanan nga mga relihiyon migamit ni ini nga bersikulo kay lagi ang ilang relihiyon mao'y gitukod ni Kristo. Okay. So diha nga paagi atong girespeto ang matag listener karon ang ilang mga pagtuo. Kung ikaw man ang usa ka man ka iglesia karon, usa ka man ka Katoliko, aton isa girespeto ang inyong pagtuo apan gawas ni ana atong isulti ang kamatuoran karon. Busa kon do na may pagtuo karon nga mabanggaan sa kamatuoran, magpasinsahay lang ta. Ingon diri, I will build my church. So ang church sa translation ini sa Bisaya o sa Tagalog aton isang gitawag og iglesia. Okay, so ato sang sabton kung sa ibot pasabot ni anang church. In the Bible, church refers to primarily to the community of believers in Jesus Christ. This group is called the called out ones or ecclesia in Greek, meaning an assembly or congregation. It's not just a local gathering but also encompasses the universally body of believers worldwide. Okay. Elaboration, the called out ones. The Greek word ecclesia, translated as church, literally means the called out ones, signifying those who have been chosen by God and separated from the world. Okay, it is also considered as the body of Christ. Okay, so at least doon na may gamay idea kung unsa ang church. So gikan din na siya sa Greek word nga ecclesia nga ang but pasabot mana siya ang called out ones, flock or congregation or assembly. Okay, so that is why kung imo nang tan-awon sa Bisaya nga translation, gingon diha nga og mao man isab ikaw si Pedro ug sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Ug ang ganghaan sa Hades dili gayud makapukan kaniya. So pagatukuron ko ang akong iglesia or I will build my church. That is why mao kini siyang gigamit nga biblical foundation sa Iglesia ni Kristo. Nga si Kristo day magtukod og usa ka iglesia or church. Apan dunay wala nila masabti sa mga relihiyon karon. Nagtuo sila nga kini siya nga church, magpabilin lang siya nga church. Kini di siya mahimo din siya nga gingharian. Og sa panahon ni Kristo nakadawat kini siya sa himaya sa gingharian. So dili din na siya always nga iglesia lang or church. Ato kana siyang mabasa sa Lucas 12
32. Okay. Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Okay. Kato di ang iglesia, katong flock, katong congregation sa panahon ni Jesus Christ, nakadawat ito siya sa himaya sa pagkagingharian. Okay, wala ang development di sa usa ka church, sa usa ka congregation, mahimo di siya nga usa ka gingharian. So dili siya always, although pwede siyang tawagon nga iglesia or church, but that is a kingdom. So that is why si Jesus Christ dili lamang siya kay ordinaryong pastor or sa ka pastor or sa ka ministro, apan usab siya ka hari, kay usa man di nakagingharian ang iyang gitukod. So dili lang di ay usa ka iglesia kundi usa ka gingharian. Kung baga kung sa kahoy dili manatili nga sidling kundi mutubo di ay siya sa usa ka kahoy nga dako na gyud. So asa man nato mabasa brad nga si Kristo nagpaila nga siya hari og dili siya usa lamang ka pastor or ministro. So ato na siyang makita sa Mateo 21:5. Atong arion sa 21:5 diri atong makita nga nagpaila si Kristo isip mao ang hari sa Zion or sa gingharian. Okay. All this was done that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying, Tell the daughter of Zion, behold, your king is coming to you, lowly and sitting on donkey, and called the foal of a donkey. So the disciples went and did as Jesus commanded them. Okay. So nanlakaw kuno ang mga disciple og ilang gisunod ang gimando ni Jesus kanila. Unsay gimando ni Jesus kanila? Nga this is the fulfillment of the prophecy of the prophets nga siya ang hari nga ning abot kanila. Your king is coming to you. Okay, so klaro no? Your king is coming to you. So the disciples did as Jesus commanded to them. So nagpaila si Kristo dili usa lamang ka pastor kundi usa ka hari sa Israel. Kay gingharian man di ay kadtong usa ka iglesia nga iyang gitukod. So atong makita sa atong panahon karon dunay daghan kaayong mga iglesia. So dili pa din na sila mao ang tinuod nga gingharian sa Dios. So atong makita nga daghan karon mga member sa Iglesia ni Cristo, sa mga born again, sa mga Katoliko. So ato po na sila girespeto no, pero kung moabot na gani ang kamatuoran ato gyud isulti. O kung do na may kamatuoran karon, ang Dios angay pod natong dawaton. Dili kay ang ato ra pong garbo ang atong sundon. So ang uban tungod kay diha man lagi sila na tao, diha na sila nagdako, diha sila nabunyagan. Di namin mo dawat og bag-o nga kamatuoran brad kay manimo na. So dunay mga tao nga nakasirado na ang ilang kasing-kasing, managing nga close hearted na, dili na mo dawat og kamatuoran. Pero kung managingon nga kung tinuod ka nga anak sa Dios, anak ka sa kamatuoran, mudawat kag kamatuoran, dili kay kung sa ilimong naandan mo na imuhang ingon ta sundon. So daghan karon ang mag-ingon or paghuna-huna unsa man ang kingdom brad, mao ba na ang kingdom nga akong nabatian ang gikan dito sa Davao sa ilhan ni Kibuloy, mao ba na ang kingdom nga gikan sa Dapitan ang sa Kingdom of God 666, or dito ba na ang Kingdom Pilipina Asinda kay gingharian man pud gihapon to sila dito. So kini siya nga gingharian asa man magsugod ang tinuod nga gingharian sa Dios. So ato kana siyang makita sa Salmo 51 nga rig 3. So atong mabatian sa mga gitudlo sa mga uban nga mga YouTubers, Iglesia ni Cristo, dating daan nga
dinhi daw sa Pilipinas magsugod ang tinuod nga ginharian sa Dios, ang tinuod nga relihiyon sa Dios, ang gitawag pa nila bayan ng Dios. Matod pa sa mga iglesia, dinhi daw sa Pilipinas magsugod ang tinuod nga iglesia, ang tinuod nga gingharian sa Dios. Base naman sa mga dating daan, dinhi gyapon sa Pilipinas magsugod ang tinuod nga gingharian. Ito naman po ay hindi kwento. Ito'y katotohanang nakatala na sa kasaysayan ng mundo, na nakatala bago maganap sa kasaysayan ng Biblia. Nag-uumpisa ang pagluwalhati at pagkilala sa Diyos sa silanganan. Isaiah 24:15. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't luwalhatiin ninyo ang Panginoon sa silanganan, sa makatwid bagay ang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Ang dalawang mahalagang punto, mga pulo ng dagat, tapos yung direksyon sa silanganan. Pagdating po sa silanganan, mga kababayan, miski ang world history, kinikilalang ang Pilipinas is the only Christian country in the Far East. Ito'y bago pa ako ipanganak. Pero sangayon po sa Biblia, may lilitaw na pagluwalhati sa pangalan ng Diyos ng Israel sa silanganan sa mga pulo ng dagat. Pero asa man dapit sa Pilipinas? Dito ba sa Mindanao magsugod? Diha ba sa Quezon City magsugod? Or diri sa Leyte? Okay, so atong tan-awon dinhi sa Salmo 51 ngari sa 3. Kung asa ang Dios magtukod og gingharian, asa mag-originate ang iyang tinuod nga gingharian. Kay dako man kay ning Pilipinas. Okay. 51 ngari sa 3. Nagsulti ang Ginoo, ang labing gamhanang Dios, ug gisangpit niya ang tibuok kalibutan gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Okay, gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. That is why gikan dinhi sa Pilipinas paingon ngadto sa USA. Dili pwede nga gikan sa USA paingon ngadto nga rig Pilipinas, kundi gikan diri sidlakan. That is why gitawag taog Pearl of the Orient or Perlas ng Silangan. Kani akitag sidlakan. Okay. Ang Dios nagdan-ag gikan sa Sion, ang syudad nga hingpit sa iyang katahom. Okay. Muanhi ang atong Dios og dili magpakahilom. Okay. Asa dapit ang Dios magtukod og gingharian? Sa atubangan niya may kalayong nagdilaab o gilibutan siya sa kusog nga bagyo. Okay. So, asa man ni siyang lugara? So, mao kini siya ang Leyte. So, muanhi ang atong Dios. Bot pasabot muanhi ang hari. Ug dili siya magpakahilom, magsangyaw siya. Sa atubangan niya may kalayong nagdilaab o gilibutan siya sa kusog nga bagyo. Okay. Adunay duha ka sign nga gihatag si Haring David kung asa ang hari magsangyaw. Dili siya magpakahilom, bot pasabot magsaba-saba, magsangyaw, magtudlo sa kamatuoran. Dunay mga ilahanan kalayo ug gilibutan siya sa kusog nga bagyo. So ang kusog nga bagyo dunay duha ka kahulugan, physical ug spiritual. Ang physical nga bagyo atong mahinumduman ang Yolanda, mituyok dinhi sa Region 8. Ang pinakakusog nga bagyo mituyok diri sa Region 8. Atong gitawag natong Yolanda, usa sa pinakakusog nga bagyo nga ning agi diri sa Pilipinas ni atong 2013, November 8, 2013. Mao to siya nagpamatuod nga dinhi di ay sa Leyte, dili di ay sa Mindanao. Kasi wala man tumutuyok sa Mindanao ang Yolanda, kundi diri to siya nituyok sa Leyte ug nikalas og daghan kaayo nga mga tao, mga kinabuhi. So ang spiritual pod nga bagyo mao ang ihang kamatuoran og kausaban nga mahitabo kung dawato na ang Dios, dawato na ang hari nga ning abot diri.
Okay, doon na pa'y laing sign, may kalayong nagdilaab sa iyang atubangan. Ang kalayong nagdilaab mao kini siya ang kamatuoran nga iyang gitudlo karon. Ang iyang mga judgment, ang iyang ebanghelyo, ang spiritual nga kalayo nga nagdiliab gikan sa iyang baba. So mao kini siya ang pulong sa Dios. So aduna po di siya physical nga katumanan, that is why dinhi sa Leyte dinhi mo makita ang gitawag og the largest geothermal steam field under one roof. Okay, the geothermal capital in Asia. So daghan mga geothermal, pero di ay sa Leyte makita ang the largest steam field under one roof in the world. Okay, so ni adi ay sa Leyte mo anhi ang atong Dios but pasabot ang hari, kay ang hari Dios man kana nga ning abot, mao kana ang manifestation sa Dios diri sa yuta. That is why sa panahon ni Kristo niangkon pud siya nga siya ang manifestation sa Dios. Tungod kay ang pag-abot ni Kristo mao kadto ang pag-abot dito sa Dios sa Israel sa unang panahon. Apan namatay naman siya ug nibalik siya ngadto sa amahan, ningon siya wala pa matiwas ang iyang trabaho, mobalik pa siya. Ug mao kini karon ang pag-abot ni Kristo. Nibalik na siya pinaagi sa hari nga ani ana karon sa Leyte, Philippines. Ug kanus man natawo kining haria? Natawo kini siya ni atong February 15, 1981. Mao kini siya ang kinamanghurang anak ni Cristita Turlao ug ni Pablo Turlao, ang hari sa gingharian sa langit. Okay, so at least nahibaloan na ninyo asa magsugod, dili di ay Mindanao, dili di ay Luzon, kundi dinhi di ay sa Leyte magsugod ang tinuod nga gingharian. So that is why atong mabatian ang mga iglesia ug uban pang mga relihiyon nga moingon sila nga dinhi daw sa Pilipinas ang bayan ng Dios, itawag nila bayan ng Dios, dinhi daw sa Pilipinas magsugod. Pero unsa man ang original nga Pilipinas? Okay, asa man ang original nga Pilipinas? Ang original daay nga Pilipinas mao diay ang Leyte ug Samar. The islands of Leyte and Samar were originally named as Las Islas Filipinas by Spanish explorer Roy Lopez de Villalobos in 1542 in the honor of Prince Philip of Spain, who later became Philip II. This name eventually became the broader name for the entire Philippine archipelago. Okay. Kining pangalan nga Pilipinas or Las Islas Filipinas, una kini siyang gitawag diri sa Leyte ug Samar. Mao kana ang originally Philippines. Apan in a broader sense, gipangalan na lang usab sa tibuok nga archipelago. So kung moingon kag gikag Pilipinas ang tinuod nga bayan ng Dios or tinuod nga gingharian sa Dios, diri di ay ka mosugod og tan-aw sa Leyte ug Samar. So busa ang Leyte ug Samar mao di ay ang original nga Pilipinas. Okay, ulhira di ay ang uban nga mga isla. So that is why dinhi di ay sa Leyte magsugod. That is why dunay mga sign diri nga gihatag si Haring David, libutan siya og kusog nga bagyo, naa dinha ang inyong hari. Okay, so dili di ay sa Mindanao, dili di ay sa Dapitan, dili di ay sa Davao, kundi dinhi di ay sa Leyte, Philippines magsugod. Okay, so that is why katong mga magpasakop diri sa atong gingharian nga mao ang gingharian sa Dios, kay kini nga gingharian alang man kini sa tanan, ug dili man ni siya kay amo alang nga gingharian, tanan kamo nga nakabati niini mga anak man kamo sa Dios, ug busa angayan pud mo nga mahimong manununod sa mga saad nga giandam sa Dios alang ni adtong magpasakop sa iyang tinuod nga gingharian. So that is why ato kining gipahibalo, isip gugma, isip kaayuhan alang sa mga tawo nga mosunod sa kamatuoran. Pero doon ay mga tawo mga magpagahi sa ilang kasing-kasing, nga mosunod yun sa ilang garbo, nga gahi gyud kayo og katon. So wala natay panahon sa pag sunod-sunod ana nila, no? So kadto lang mga mosunod sa ato mao ay atong gipangita karon, katong mga dili mamati, katong mga bungol,
dili mamati sa kamatuoran o katong mga buta nga bisag nakakita na magpabuta-buta lang gihapon, wala natay panahon ana nila. So busa kamo katong mga humok ug kasing-kasing nga mosunod sa gingharian, mag-message lang sa ato ang Facebook page. Ihatag ang inyong tibuok nga pangalan, cellphone number ug address aron mahimo mong member sa tinuod nga gingharian nga nanukad dinhi sa Las Islas, Pilipinas. Ang mga isla nga gisaaran sa Dios sa iyang kaluwasan. Kay ni ana ay ang hari sa tinuod nga gingharian. Daghang kaayong salamat.